Ang transportasyon sa Pilipinas ay may malalim na ugnayan sa pagunlad ng bansa bilang isang arkipelago. Sa halos bawat sulok ng kapuluan, ang mga sakyan ay nagsisilbing daluyan ng mga tao at produkto. Mula sa mga bayang nasa kabundukan hanggang sa mga syudad sa baybay dagat, sa paglipas ng panahon, ilang kumpanya lamang ang nagmarka sa kasaysayan ng serbisyong pampubliko dahil sa kanilang tagal at lawak ng serbisyo. Isa sa mga pinakatanyag at pinakamatagal na bus line na umiral sa bansa at sa buong Asya ay ang Philtranco Service Enterprises Incorporated, mas kilala sa tawag na Philtranco. Simula noong itinatag ito noong 1914, ito'y naging simbolo ng pagsasama-sama ng Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng land transportation at naging saksi sa mga pagbabago sa lipunan at ekonomiya ng Pilipinas. Ang simula ng Philtranco ay masusumpungan sa unang bahagi ng ika-20 siglo noong panahon pa ang kolonyalismo Amerikano sa Pilipinas. Noong 1 ng Hulyo 1914, itinatag ng sundalong Amerikano na si Albert Louis Amen ang isang maliit na kumpanya ng transportasyon na tinawag na A.L. Amen Transport Company, mas kilala bilang ALATCO, sa bayan ng Iriga, lalawigan ng Camarines Sur sa rehiyon ng Bicol. Nagsimula ito bilang isang truck na naglilingkod sa maikling ruta mula Iriga hanggang sa kalapit na lungsod ng Naga, at sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumawak ang mga ruta nito sa loob ng lalawigan ng Bicol. Ang ALATCO ang unang organisadong pampasaherong sasakyan na nag-ugat sa unang bahagi ng sistematikong land transportation sa Pilipinas. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942, pansamantalang natigil ang operasyon ng kumpanya. Pagkatapos ng digmaan noong 1945, muling nagumpisa ang operasyon nito gamit ang mga lumang truck na nakuha sa pamahalang Amerikano. Pagkatapos ng digmaan, naharap ang ALATCO sa matinding kompetisyon at pagkakapinsala kaya hindi ito agad nakabangon ng husto. Noong 1949, ipinasang pagmamayari ng ALATCO sa mga tagapagmana ng negosyanteng Pilipino na si Don Nicasio Tuazon, na nagbigay ng bagong kapital para sa rehabilitasyon at pagpapalawak ng serbisyo ng kumpanya. Sa mga sumunod na dekada, nagpatuloy ang paglago at pagbabago ng kumpanya. Lumawak ang fleet, pinalawak ang mga ruta at nagsimula itong kumonekta sa mas maraming lalawigan. Sa kasagsagan ng industrialisasyon at pagpapabuti ng infrastruktura sa bansa, naging mas kilala ang ALATCO hindi lamang sa Bicol kundi pati sa mas malalayong rehiyon sa Visayas at Mindanao. Noong 1971, nagbago ang kontrol at pangalan ng kumpanya nang ito ay nabili ng Mantrade Group of Companies, isang malaking pangkat ng mga kumpanya sa Pilipinas. Dito, ang pangalan ng kumpanya ay naging Pantranco South Express Incorporated, kontra sa isang pagkakamaling nabanggit minsan bilang Pantranco South Express. Sa huling bahagi ng dekada 80, mas kilala na ang kumpanya bilang Philtranco Service Enterprises Incorporated, isang pangalang pinili upang magbigay ng mas malawak at pambansang identidad. Hindi lamang simpleng bus line ng Philtranco kundi ito'y naging isang institusyon sa transportasyon sa Pilipinas na may malawak na saklaw ng ruta at reputasyon sa mahabang biyahe at pagdudugtong sa iba't ibang rehiyon. Ang pangalang Philtranco ay hango sa Philippine Transportation Company na nagpapahiwatig ng pambansang saklaw at tungkulin nito bilang isang tagapaghatid ng serbisyong pampubliko sa mga mamamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagiging unang bus company at sa maraming pagkakataon ng pinakamalaking bus line sa bansa ay dahilan kung bakit naging kilala ang Philtranco sa buong Pilipinas at pati sa ilang bahagi ng Asya. Sa pamamagitan ng mga dekada ng serbisyo, naging simbolo ito ng pagsulong ng land transportation at bahagi ng mga kwento ng buhay ng maraming Pilipino. Hindi lamang simpleng pangalan ng Philtranco, ito rin ay naglalarawan ng ambisyon ng kumpanya na pagsilbihan ng malawak at magkakaibang populasyon ng Pilipinas. Ang pagsikat ng Philtranco ay hindi lamang dahil sa tagal ng panahon na ito ay umiiral. Ito'y bunga rin ng malawak na saklaw ng ruta na tinahak nito at ang kakayahan nitong maghatid ng mga pasahero sa mahabang destinasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Noong panahong bago pa, naging abot kaya't mabilis ang mga eroplano para sa karamihan, ang mga bus ng Philtranco ang naging pangunahing paraan upang makapunta ang mga tao mula Metro Manila papunta sa mga malalayong lugar tulad ng Cagayan de Oro, Davao, Tacloban at iba pa. Ilang biyayang umaabot ng 3 araw at 2 gabi ngunit patuloy na pinipili ito dahil sa abot kayang pamasahe at maasahang serbisyo. Bukod dito, naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino at pamilyang Philtranco. Marami ang lumaki na may alaala ng pagbiyahe kasama ang bus na iyon tuwing bakasyon o pag-uwi sa probinsya. Ito ang bumuo ng mga koneksyong emosyonal at higit pa rito, isang lantad na patunay na kahalagahan ng transportasyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi may kakailan na sa higit 1 siglo ng operasyon,
Hindi naging perpekto ang galaw ng Philtranco. Humarap ang kumpanya sa iba't ibang hamon at isyu na nakaapekto sa imahe at operasyon nito sa paglipas ng panahon. Isa sa mga madalas na tinutukoy sa mga talakayan at pagtatalo sa publiko ay ang usapin ng pamamahala at estilo ng pagnenegosyo ng mga naging may-ari at operator nito. May mga komento mula sa mga dating pasahero at obserbador na sinasabing may mga panahon na ang kumpanya ay hindi nakasabay sa modernisasyon ng serbisyo kumpara sa ibang bus operators na mabilis bumili ng mas bagong mga unit at nagpatupad ng makabagong sistema ng transportasyon. Ito ay nagbigay ng impresyon na nagkukulang ang kumpanya sa pag-a-adapt sa mga pagbabago sa industriya, tulad ng pagpili at pagpapanatili ng mga bus na mas komportable at epesyente para sa mga pasahero. Marami ring netizens ang nagbanggit na ang hindi epektibong pamumuno at kulang na pangangalaga sa fleet ay nagpalala sa katayo ng kumpanya sa harap ng lumalagong kompetisyon. May mga ulat din ng mga isyu sa loob ng kumpanya tulad ng usapin ukol sa pamamalakad ng unyon at mga empleyado, pati na mga alegasyon ng maling paghawak sa mga assets at franchise ng kumpanya. Ayon sa ilang komentaryo at diskusyon sa online platforms, may mga pagkakataon na di umunoy may mga maling desisyon sa pamamahala ng mga unit at ari-arian ng Philtranco na nagdulot ng mga hindi inaasahang suliranin. Bagaman ito ay mga opinyon at hindi kumpirmadong formal na ulat, ipinapakita nito ang damdamin ng publiko ukol sa mga kontrobersiya ng kumpanya sa loob ng ilang dekada. Sa kabila ng malawak at makasaysayang serbisyo, ang Philtranco ay hindi nakaligtas sa mga hamon ng makabagong panahon at mga bagong kalagayan sa industriya ng transportasyon. Noong 2025, nakaranas ng matinding krisis ang kumpanya at pansamantalang sinuspinde ang operasyon kasamang subsidiary nito na Amihan Bus Lines dahil sa malubhang suliraning pinansyal na kinakaharap ng kumpanya. Bagaman nagbalik operasyon nito pagkatapos ng suspensyon, hindi naging sapat ang mga hakbang upang maibalik ang dati nitong lakas at kita. Noong 2 ng Pebrero 2026, isang memorandum ang lumabas mula sa pamunuan ng Philtranco na pinangunahan ni President at CEO Michael M. Saban na nagsasad ng planong official business stop operation ng kumpanya simula 30 ng Marso 2026 dahil sa seryosong business losses na hindi na kayang tustusan at panatilihin ang operasyon at payroll ng mga empleyado. Inilarawan ng memo ang desisyon bilang huling paraan matapos pagsikapan ng iba't ibang paraan upang mailigtas ang kumpanyang ngunit nabigo. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga nag-aalala sa kapalaran ng mga empleyado ng kumpanya at sa mga pasaherong may matagal ng koneksyon sa Philtranco. Marami ang nagbahagi ng mga alaala sa social media at mga pahayag ng pasasalamat sa loob ng maraming taon ng serbisyong na ibigay nito sa bansa. Gayunpaman, sa mga sumunod na ulat noong Pebrero 22, 2026, nilinaw ng kumpanya sa isang pahayag na hindi ito permanenteng pagsasara kundi isang temporary suspension of operations at hindi nangangahulugan ng tuluyang isinasara ang kumpanya. Ayon sa management, ang memorandum ay tumutukoy sa pansamantalang paghinto ng operasyon habang inaayos ang stratehiya at pinansyal na plano para sa muling pagbuhay ng serbisyo. Sa loob ng higit isang siglo, ang Philtranco ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Mula sa isang maliit na truck na naglilingkod sa iba't ibang dako ng Bicol, ito ay lumago at naging isang pambansang institusyon na humahatid ng milyong-milyong pasahero sa iba't ibang lalawigan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Naging inspirasyon ng pangalan kabilang ang mga kwento ng pag-asa, pamilya at paglalakbay ng mga Pilipino. Ang mga kontrobersiya, mga hamon sa pamamahala at mga pinakahuling suspensyon ng operasyon ay hindi lamang simpleng tagpo sa kasaysayan ng kumpanya, kundi sumasalamin sa mas malawak na pagharap ng tradisyonal na industriya sa mga pagbabago ng modernong panahon. Sa sandaling ito, nakatayo ang Philtranco sa isang critical na punto. Maaari itong manatiling simbolo ng makasaysayang koneksyon ng bansa o magsilbing paalala kung paanong dapat pangalagaan ang pamana ng mga institusyon na nagsilbi sa lipunan. Ang tunay na wakas o panibagong simula ng Philtranco ay hindi pa tiyak. May pag-asa ng pansamantalang suspensyon ay magbubukas ng pagkakataon para sa isang mas matatag na hinaharap kung saan maaring mabuhay muli ang serbisyo sa ibang anyo.